Before, kung kailangan namin ng pera, gagawa ang tatay ko ng pera. Pagkatapos niyang gumawa ng pera, magkakasakit yung isa sa mga anak niya. Or mamamatay. Ganon. Kaya 6 na lang kami ngayon. Dati 9 kami. Before, kapag kailangan mong sumikat, or kapag may pinagaling yung tatay ko, o may binuhay siyang patay, magsasuffer kami. Kunyari sa skin, may pinagaling, lilipat sa aming magkakapatid yun. At ako, bilang anak, sa akin lumipat yung pinagaling nilang may sakit sa balat. And I suffered for 16 years having that skin disease na nag-drive sa akin para magkaroon ng self-inferiority complex. Yung takot na takot sa tao, hindi makalabas, walang kaibigan, pinandidirihan, inaayawan. Parang sino ba yan? Para akong tao, para akong galis na nilagyan ng ulo, parang ganun yung dating. Tapos wala kang kaibigan. Walang nakikipagkaibigan. Kasi mandidiri sila sa'yo eh. Sino ba naman may gusto? Diba, kung anak mo yon tapos nakita mo na kapaglaro sa galisin, syempre ayaw mo kasi baka mahawaan. But I can't blame them. Galit ako sa sarili ko. Nagalit lang ako ng sobra sa tatay ko noon. Nung mayroon kasi akong kaisa-isang kapatid na close kami. We're totally opposite. Siya yung youngest sister ko. We're totally opposite. Maputi siya, galisin ako. Makinis siya, madumi ako. Ganon. Ngayon, mga May yun, sasali siya sa Santa Cruzan kasi rena siya. So kumain kami, pagkakain namin, after we had our dinner, pumunta siya ng sala. Pagdating niya sa sala, nangingisay na siya. But before that, sabi niya sa akin, ate, may sumusunod sa akin. Kami bilang anak ng mga witchcraft, normal lang sa amin yung mga spirito. Parang we don't care. Tapos pagdating niya sa sala, ayun, nangingisay na siya. Pantay na yung paa niya. Para siyang sinasakal na wala namang sumasakal. Tapos pumunta yung tatay ko. Pumunta yung mga rizalista, espiritista. Wala pang cellphone noon. Wala pang way of communication noon. Kasi bata pa kami noon eh. Tapos kitang-kita ko talaga. Dumating silang lahat. Lahat sila. Lahat ng nagpa-practice ng witchcraft na doon. Tapos tinitingnan lang yung kapatid ko. Kasama ng tatay ko. And I was looking at my dad. Do something. Buhayin mo naman yung kapatid ko kasi yung tatay ko, kaya niyang bumuhay ng patay. Ginawa niya yun. Pero yung kapatid ko, hindi niya kaya buhayin. Kaya nung panahon na yun, wala. Namatay na lang siya doon. Ako nagalit sa tatay ko. And then other people, when they're telling that their dad passed away or any persons in the family, umiiyak, nalulungkot. Ako hindi, masaya. And then, kinakausap ako ng nanay ko, sabi niya sa akin, anak, kung wala yung tatay mo, wala ka ngayon. Sabi ko sa kanya, I don't care. Wala akong pakialam. Tingnan mo ako ngayon. Tingnan mo yung balat ko. Wala akong kaibigan. Kinuha niya pa kapatid ko. So yung para akong inagawan ng kaisa-isang laruan. Ganun yung nangyari. Ganun siya. Sabi ko, Lord, kung totoo ka, pagalingin mo naman ako. Meron na akong hinahanap talaga na, alam mo yung parang, yung ngayon, na yung presence na kapag ka pumapasok ka sa church, yung ganun, hinahanap ko yung ganun na, yung totoong magmamahal at iintindi sa'yo, yung tatanggap sa'yo. Yun yung, nagkaroon ako ng desire na ganun. Tapos sabi ko, saan ko kaya ito mahahanap? And what happened, nung December na yon 1993 din, dumating yung tita ko. Ay, nagpadala siya ng pera. Sabi, kunin daw namin yung pera sa jail Tacloban. So, nagpunta kami doon ng nanay ko. Pagdating namin doon, isa lang yung gitarista, isa lang yung kumakanta, isa lang yung tamboriners kasi may camp sila sa Maynila. But I feel the presence of God. Sabi ko, ito yung gusto ko. Ito yung hinahanap ko. Kasi dati, pag kailangan mo ng comfort, oo, may power yung tatay ko. Hindi niya kayang ibigay yun. Kailangan magbuwis ka muna ng buhay. Kailangan
yung kaaway, kasi pagka nagbibigay kasi siya ng power sa'yo, akala ng mga tao na kapag sikat ka na, binigyan ka niya ng fame, kasi maraming ganon sa witchcraft family. Kung gusto mong sumikat, hihingi ka sa kanya, mag-o-offer ka ng buhay. At marami dyan na mga witchcraft, kaya alam na alam ko, kasi leader nga yung tatay ko, ang ginagawa nila, inuutusan sila ng demonyo, patayin mo yung nanay mo, patayin mo yung kapatid mo o yung asawa mo para magkaroon ka ng power. Hindi alam yun ng mga taong nakakilala sa kanya. Na sikat na bakit siya sumikat na ganun na lang. Kaya totoo yung mga practices na yun, totoo yun. Ang demonyo, lagi siyang nagbibigay ng power, kahit ano, pera, fame, anak, mga ganon na hinihingi natin, na akala natin totoo. Pero pagkatapos noon, magbabayaran nyo yun. Hindi lang ng anak mo, maging yung susunod na anak mo at anak ng anak mo. Pag may utang ka sa tao, babayaran mo yung amount na inutang mo. And that's it. Pero sa witchcraft, hanggang sa mga apo mo, pahihirapan nila. Sila ang magmamana, wala silang kaalam-alam. Kaya ako doon sabi ko, Lord, I want this to stop. So lumapit ako sa Lord at doon siya natanggal pa isa-isa. Kasi sabi ko, pag ako pa, pag sumunod pa sa akin, mamamatay ako. Yung nanay ko, mamamatay kaming lahat. So we ran to God. Camp noon sa Jail Tacloban, Visayas camp yun. So ang mga speaker namin si Pastor Joey, si Pastor Domeng, si Pastora Richie ng Antique. Sila yung namin speaker noon. Ngayon, nagpunta sila doon, tapos pinag-pray kami. I don't know the word deliverance. Hindi ko alam yon. Wala akong kaalam-alam doon. Ang sabi lang ni Pastor Joey noon, lumapit dito yung mga nananaginip ng masama, yung mga nightmare, ganon. Yung mga gustong ma-deliver sa lahat, sa galit, sa kung ano man ang spirito na mayroon ka, lumapit. So, ang ginawa ko noon, si Pastor Joey na sa harap, sabay kami ng nanay ko. And it was the first time that I cried very loud nung pinagpipray niya na ako. Grabe yung lakas ng sigaw ko talaga, kasi parang may lumalabas dito. Parang may hinuhugot. Nililayans kami ni Pastor, tapos may hinuhugot sa may belly mo. And then, sinuka ko siya, na sobrang pait niya. Hindi ko maintindihan kung ano yun. But after that, natuba ako, kasi naslain kami, syempre pinagpagtas ng Javers, nagsishake-shake yung katawan, nakahiga sa floor. Tapos, lumalabas yung mga spirit na gano'n. Tapos after that, sobrang nakakapagod, pero you keep on crying, keep on crying. Pastor Joey, keep on praying, keep on praying. Pagkatapos noon, sobrang gaan ng heart ko. Tapos yung nanay ko, hindi pa siya tapos. Continuous pa rin yung sigaw niya. Takang-taka si Pastor Joey. Ano ba tong babaeng to? Sino ba to? Kanina pa to, hindi pa rin natatapos. Tapos sinabi sa kanya na, asawa po yan ng witchcraft. Witchcraft po siya. Nagpa-practice ng witchcraft. Nagpapagiling yan sila may sakit. Albularyo yan. Sila yung naglalagay ng sakit sa mga tao. Kung akala natin ang albularyo, nagpapagiling sila sa atin, niloloko lang tayo. Kasi inaalis lang nila yung sakit mo. Pagkatapos, yung albularyong nagpagaling sa'yo, lalagyan ka ng sakit na hindi mo alam. At babalik yung sakit mo, babalik ka sa kanila, papaikutin ka na nila hanggang sa mamatay ka. Hanggang sa mawala yung buhay mo. Ganun yung ginagawa ng nanay ko. Ganun yung command nila. So, pinag-pray siya ni Pastor, pinag-pray, hanggang sa, nung sinabi ni Pastor, ikaw, spirito ng witchcraft, sa katawan ng babaeng ito, lumayas ka, doon siya tumikaw ng napakalakas. Tapos doon nakalaya yung nanay ko. Nakalaya din ako, nakalaya yung family namin. And now we're free because of Jesus. Kasi I accepted God, but after that, I hate my dad still. Pero dahil dun sa deliverance na nangyari, lumaya ako sa lahat ng bandages sa buhay ko. Pati yung self-inferiority complex ko, nawala siya. Pero yung skin ko, hindi siya agad gumaling. But little by little, as I pray, as I forgive, nawawala siya. Hindi po ako nagpaderma. Sobra, ganyan siya ngayon. Wala akong ginamit na kahit na ano. Wala akong nilagay na sabon or what. Ang sabi lang kasi ng Lord, just follow me. Just follow me. At
paghilingin ka niya, ibibigay niya ang buhay na walang hanggan para sa iyo because He died on the cross for us. But Satan does not do that. Satan will kill you, even your family, even your children and grandchildren. But God will bless your family, including your grandchildren and your children, hanggang sa pangatlong henerasyon. At yun ang nangyari sa amin. Doon ako nagkaroon ng desire na I wanted to serve God. Kaya hanggang ngayon, lagi ko yung kinukumpare. Kapag lumilingon ako dati sa pinanggalingan ko at tumitingin ako sa balat ko kahit hanggang ngayon, hindi ako makapaniwala na ito na siya. Ito na siya ngayon. Sobrang pangit niya dati. Sobrang kadiri niya. Nagdudugo, naglalaway. Masakit sobra. God is really great. God is really awesome. Kaya kung gusto na bawat isa ng healing, kung gusto niyo ng totoong blessing, because blessing does not come sa pera lang eh. It could be the joy, the unity of the family. But now that we're Christian, God is providing everything that I need. And that is God. He is real and He is really alive and faithful.